Ito ako. At sa gitna ng karagatang to ay dito tayo magsosurvive sa loob ng 24 oras. At dito na din tayo didiskarte ng ating makakain, matutulugan, at gagawa ng mga bagay-bagay para mabuhay. Kaya naman hindi din naging madali itong challenge na to para sa atin. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan guys. Miski yung mga kubo din guys, nabasa. No choice ako, dito ako pumunta sa CR dito sa Parola, itong CR na luma. At kakayanin ba natin mag-survive dito sa loob ng 24 oras? ...7:30 AM simula nung naglayag tayo dito sa dagat. Napakapayapa nga nung biyahe namin dito kasi hindi ganun kataas yung mga alon. Kaya naman na-enjoy ko talaga yung mga ilang minutong biyahe namin dito. Pero meron pa rin tadyang kunting kaba dahil magsulungalan tayo magsusurvive sa isang islang pupuntahan natin. Pero syempre medyo exciting kasi challenge yung gagawin natin dito. At syempre aalamin natin dito kung gano'n nga ba tayo katapang at katatag. Kaya naman guys, huwag niyong papalagpasin itong episode na to kasi napaka-challenging talaga ng gagawin natin. Kaya naman alright guys, nandito na tayo at sisimulan na natin yung challenge na to. Pre, salamat pre. So ayun guys, magsulod na lang tayo dito ngayon and nakalis na rin si Dugong. Yung kasama natin, yung naghatid sa atin dito guys. So ayun guys, bale eksaktong 8 nga pala tayo nagting dito and sisimulan na rin natin challenge guys. Yung 24 hours challenge, ayan, simulan natin. 24 hours challenge, start now. Guys. Ito yung parola guys, oh. Yun naman yung parola guys. Ano katas na? Ito yung lighthouse guys na tinatawag nila dito. Bali hanap lang tayo ng magandang piso kasi mainit guys. Mainit pa ngayon kasi umaga pa. Ayan guys, samahan niyo ako sa challenge na ito. Let's go. Ayun guys, wala tayong magawa ngayon and ang una kong gagawin muna is maglalagay muna tayo ng hammock guys. Para naman mayroon tayong tatambayan dito. Maduyan muna tayo guys. May dala rin ako ditong hammock para tutulugan natin mamaya guys. Ito yung hammock natin guys, medyo okay pa guys kasi kakadating lang natin dito and wala pa naman tayo masyadong gagawin guys. I-explore natin itong lugar mamaya guys tapos magagawa tayong bonfire. Naiwan ko yung biwas namin guys, grabe. Nakagayak na yung biwas eh. Kaso naiwan yung biwas guys, sayang. Ayun guys, i-explore na lang natin itong lugar guys. So ayun guys, malagyan na sana tayo ng hammock ngayon. Kaso ang problema guys is naiwan ko pala yung strap ng hammock. Kaya ngayon di natin alam kung paano natin siya ikakabit kasi yan din yung gagamitin natin sa pagtulog natin mamayang gabi. Problema guys, tapos yung biwas natin naiwan din natin guys. Pero okay lang yan guys. Ang mahalaga, enjoy natin tong araw na to kasi syempre ito yung ano natin ito yung gusto natin gawin Gusto ko maranasan yung ganito kaya ayun guys, samahan nyo ako dito. And syempre sasama ko na rin kayo. Mamaya marami pa tayong ibang gagawin and standby lang kayo dyan guys. Peace out. Alright guys, ngayon guys is kakain na muna tayo. And ito, meron tayo ditong bahaw guys. Kailangan ko na muna itong kainin kasi baka mapanis pa siya guys kapag di na natin siya kinain kasi bahaw nga to. And meron din tayo ditong dalang tubig guys kasi palibot ng dagat. Syempre wala ditong fresh water na makukuha kasi napapalibutan nga siya ng dagat. Kaya nagbawon tayong dalawang ganito guys. Titipidin na lang natin guys para masurvive natin yung buong 24 hours. Kaya yun guys, kakain na muna ako guys. Let's go. Ayun guys, okay na. Meron na tayong plato. Dahon lang ito guys. Then ito yung kanin natin. Hindi pa naman siya panis guys kasi sabi nung pinagbilang kong tindahan is ininito nila. Actually baho nila ito nagbili lang ako sa kanin nila guys. At ito, ang ulamin natin. Paborito kong
century tuna. Sarap nito guys, sakto-sakto to dito kasi ayun lang, madali lang siya, bubuksan mo lang tapos pwede mo siyang makain. Ito yung mga bagay ditong pagkain guys. Ayun, kakain naman tayo, samahan niyo ako, let's go. At dahil sa video nga na to guys, gagamitin natin yung mga diskarte nating nalalaman. Kaya naman guys, sinabit ko na lang yung dalawang dulo ng hammock natin para meron tayong magamit. At ang naging resulta guys ay ito. What's up party people? Ayun guys, kakagising lang natin guys, grabe. Ang hangin dito guys. Hindi tayo natulog sa duyan and ayun, 1 o'clock na guys and kakagising lang natin. Nagising tayo sa sobrang init guys. Yung hinigaan natin is naiinit na siya ng araw. At high tide na rin siguro. Kaya lumakas yung hangin kasi pa high tide na. Tapos yung tubig guys palapit sa atin yung tubig guys kasi pa high tide na nga. At ang init ngayon guys, grabe. Nagising tayo kasi yung tinutulugan natin is naiinitan na guys. Siguro almost 1 hour lang tayo nakatulog pero all goods na yun kasi parang uulan pa. Ang dilim ng kalangitan dito guys sa kabila Yun kadagyan guys. Ang dilim ng kalangitan ngayon. Sana wag umulan para tuloy-tuloy itong challenge natin. At ito na nga guys yung isa sa pinakang-ayaw kong mangyari sa challenge na to. Kasi dito na guys papasok yung mga pinakang-ayaw na nating problemang dumating. At yun nga guys ay yung pag-ulan. Ayun guys, buti nagising tayo. Lakas ng ulan Grabe. Buti na lang may kubo dito, nakakasilong tayo guys. Ito na rin yung mga gamit natin dala. Tinakbo ko kagad dito sa kubo. Kasi kapag nabasa yan guys, video tayo dito. Grabe. Lakas din ang hangin dito guys. Yo guys, update ko lang kayo. Wala na akong piston ngayon guys. Mismo itong kubo dito guys is nakapiyasan guys. Basa na itong bag ko, basa na itong duyan. Wala, video basa na rin ako Pero ayun guys, medyo lumalakas tayong ulan. Sana tumigil na to kasi para dirty-dirty yung challenge natin. Grabe. Ito pala yung pinakamahirap na magiging challenge natin dito, yung kapag umulan guys. Kasi bukod sa hindi agad tayo ma-rescue ng bangkang sinakyan natin, is wala tayong ligtas dito kasi napapalibutin na tayo ng dagat. Sa part na to guys, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Kasi sobrang lakas talaga guys ng ulan tapos hangin dyan. Pero after nito guys, ganito na ang nangyari. So ayun guys, thank you Lord. Thank you Lord. Grabe, uminit na ngayon guys. Tapos itong nabasa nating duyan guys is pinapatayo ko na siya ngayon para may magamit na tayo mamaya. Grabe, nakasalaga ng ulan guys. Nagulat ako doon, di ko na ini-expect yon. So ayun guys, buti tumila na rin yung ulan guys. Ayun medyo creepy lang dito guys kasi solo lang tayo. Tapos grabe, umaga pa lang natatakot na ako guys. Pero okay lang yun, nalabanan natin yung takot natin para sa challenge na to. Siyempre para sa inyo. And kung di pa kayo nakapollow and nakasubscribe guys, pindutin nyo na yun guys para sa inyo lahat itong ginagawa ko. Ayun, supportahan niya ako. Yung Facebook page natin guys is road to 10k followers na ang goal natin doon. Then yung YouTube channel natin guys is road to 1k subscriber. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, supportahan nyo ako and enjoy natin tong araw na to. Let's go! Woo! So ayun guys, alam nyo ba guys, meron akong gustong gawin ngayon kaso hindi ko magawa. Kasi tignan naman to guys. Dami ng tubig dito guys, grabe ang linaw. Gusto kong maligo guys. Bale, inabot na pala itong cottage ng tubig kasi nag-high tide na nga guys. And I hope na bumaba na itong tubig na tumamaya pa naggabi na para makapag-explore pa tayo. Ito naman guys alinaw ng tubig guys. Kaso di tayo makaligo, wala tayong damit guys. Wala din tayong babanlawan. Kaya ayun guys, tiis-tiis muna. Gusto tayo maligo. Ang init guys. Pero yun guys,
At dito guys, nagsimula na rin tayong kumuha ng mga kahoy na gagamitin natin sa bonfire. Kailangan to guys kasi in case na umulan man, meron na tayong nakareserba. At dito nga guys, sobra naman ako natakot sa mga nangyari dito. Kasi bigla namang umulan tapos ang lakas pa ng hangin. Meron kasing chance guys na hindi tayo masundo dito kasi yung mismong bangka ay hindi kayang suungin yung ulan. As of now guys is medyo tumigil na yung ulan. And ito ngayon sang kalagayan ng karagatan is pagi siya guys. Pagi siya, mausok siya. And ayun nga, medyo nangangamba ako na baka maulit-ulit yun mamaya kapag kumagat na yung dilim. Kaya nagdadalawang isip ako guys kung ititigil ko ba tong challenge na to o itutuloy ko. Guys, natatakot ako kasi kaligtasan ko yung inisip ko dito. Mabuti lang sana kung meron akong matataguan na ganito. Kaso bukas kasi yung bintana guys. Tapos kapag nag-high tide pa, may chance na pasukin ako dito ng tubig. And wala na akong kalabasan at wala na akong mapuntahan. Kasi ito na talaga guys yung pinakang area na pwede kong pagkuberan kapag maulan. Ayun guys. Dalawang isip ako guys. At dito nga guys, medyo tumigil na yung ulan pero hindi nawawala sa aking pangamba na baka maulit-ulit yung pangyayaring yun. Kaya kailangan ko talagang magdesisyon guys kung itutuloy ko ba itong challenge na ito. Kasi hindi ko alam guys kung isa ba itong pagsubok o isa na itong babala. At sa pagkakataon na to guys ay meron akong hindi inaasahan na mangyayari. Grabe, hindi ko in-expect guys na mangyayari to ngayon. Kasi nabigyan tayo ng chance na umakyat dito sa lighthouse nila. Alright guys, so ayun. Ito na yung kinakatakutan natin yung pagkagat ng dilim. Pero ang problema natin dito guys is kapag umulan, yun nga guys, wala tayong sisilungan. Kaya standby lang yung mga kasama ko dun sa Sabang. Kapag kailangan ko ng rescue guys, mapapunta tayo dito agad. Pupunta naman tayo agad dun guys kapag lumakas talaga yung ulan. Pero mukhang naambun-ambun na eh. Kaya ayun guys, standby lang muna kung tutuloy ba natin tong overnight na to. Medyo duda ako guys kasi wala talaga akong sisilungan dito. Pero gagawin naman natin yung best natin guys, syempre. Nandito na tayo eh, di ba? Let's go! Ayun nga guys, nakakalungkot dahil hindi natin natapos yung challenge dahil sa sama ng panahon. Pero sa tingin ko guys, okay na rin naman itong mga naranasan natin dito ngayong araw na to. And thankful ako guys na na-experience ko itong gantong bagay. And minsan guys, na-realize ko na kahit anong pagsubok man ang harapin natin, may mga pagkakataon na kailangan nating huminto at mag-pause. Hindi lahat ng laban guys ay kailangan tapusin agad. Minsan ang pinakamahalaga ay ang magtimbang ng sitwasyon at magpahinga at maganda para sa susunod na hakbang. At huwag natin kalimutan guys na sa kabila ng lahat, ang mahalaga ang kaligtasan at tamang desisyon sa bawat takbang sa buhay. Hanggang sa susunod ulit guys, at maraming salamat sa pagsama sa kwento natin ngayon.